Hi everyone! I'm back and dito sa video na to sasagutin ko sa inyo kung ano nga ba yung nangyari sa aking YouTube channel na Maricar Vlogs and bakit hindi na ako nakakapag-upload and mostly sa mga videos ko, sa mga nakakakilala sa akin, sa mga loyal viewers ko dyan, alam nyo naman kung gaano karami yung mga videos na ina-upload ko everyday. So actually within 4 years ng pagiging content creator ng mga earning application, umabot po ng 4,000 yung videos na ginagawa ko. So ngayon po sasagutin po natin yan. First po, noong mga month po ng January, February, nagkakaroon na po ako ng violation sa aking mga videos na ginagawa, which is ang kailangan ko lang naman pong gawin doon is i-delete yung mga videos na yun. So, dinidelete ko, wala namang problema, hanggang sa nagkaroon ako ng warning na dangerous or misleading yung content na ginawa ko regarding dito sa isang video na to. And then, pagkatapos po nun, napapansin ko po nitong April na yung mga content creator po na katulad ko na ang content din po is about sa mga earning application or earning website. Yung iba, napansin ko bakit iilan na lang yung mga videos nila sa channel nila samantalang tinitingnan ko din yun. Biniview ko din yung mga ina-upload nila, syempre as a content creator. So, chinecheck ko din po yung mga kapwa ko content creator. And then, napansin ko nga po na yung mga videos nila halos lahat na-delete or dinilit nila, ganun. And then, meron din po akong kakilala, hindi naman po personally kakilala, or meron akong tinitingnan na content creator na halos kasabayan ko rin sa pagbablog. And then, nawala yung YouTube channel niya. Kahit anong search ko, wala talaga. Hanggang sa kinontak ko siya sa kanyang social media account. And then, dun ko nalaman na na-terminate yung account niya sa kadahilanan nga na ang dami niyang na-violate sa policy ni YouTube. Which is very wrong daw talaga yon na kung saan sa pagiging content creator ng mga earning application, mostly, kung ba't kami may nababiolate is sa mga misleading content, misleading title, misleading YouTube thumbnail na masyadong exage. So, ganun nga yung naging dating kay YouTube. Kaya, kumbaga parang medyo naghigpit siya sa policy niya sa mga earning platform na nare-review namin. Yung mga ginagawa kong videos dito sa akin channel, mga ano siya legit earning application. Nagpapakita ako ng proof doon na nakapag-cash out na ako, na ito yung payment na na-receive ko dito sa application na to. And then, nagre-review din ako ng mga fake earning application para maging aware yung mga makakapanood doon na, ay, ito palang app na ginagamit ko is not paying. So, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon para dito. So, parang mga ganon yung mga ginagawa kong videos. And then, everyday, halos everyday, nag-upload ako ng 3 to 5 videos para lang po dumami yung views ko. Kasi sa views kami kumikita dahil doon sa mga advertisement na mabiview nyo. Ang problema po kasi sa channel ko, matumal po yung nanonood. Halos po sa isang video ko po umaabot lang ng 500 views, 1,000 views. So, syempre po, etong YouTube ko, siya na yung naging income ko in the past 3 years. Kasi 1 year po ako na hindi pa siya na-monetize yung channel ko hanggang sa nalaman ko nga na etong niche na to, etong content na to is papatok pala yung pag-content ng mga earning application. So, ayun na nga po, yan yung mga content na ginagawa ko. And then, hanggang sa nagkaroon nga po ako ng warning at sa kadahilanan na natakot po ako na mawala po lahat ng pinaghirapan ko, ito po yung pinakamaling ginawa ko dito sa aking YouTube. Kasi nga po doon sa nakausap ko na content creator, yun nga po, na-delete nga po, na-terminate yung channel niya. So, sa takot na ma-delete din o madamay din po yung channel ko, ang ginawa ko po, parang April 10, mga ganong date, April 10 or 11, nung umaga po na yun, hinide ko po lahat ng videos ko. Hinide ko po lahat ng videos na ginawa ko na kung saan siguro yun yung naging dahilan para po mapansin siya talaga, makuha yung attention ni YouTube dun sa pag-hide ko ng mga videos. So, after po ng pag-hide ko na yun, nung hapon po, naka-receive po ako ng email na na-demonetize po yung aking channel. No longer na po siya, na hindi na siya kikita. Pwede pa rin po ako makapag-upload kasi warning lang naman yung natanggap ko as a violator.
warning lang naman, and then na-demonetize, pwede pa rin naman ako makapag-upload ng videos, which is, hindi ko siya ginawa. Hindi ako nag-upload ulit. Hindi ko pinagpatuloy yung mga content ko kahit na na-demonetize yung channel ko. Kasi natatakot ako na magkaroon ulit ako ng strike. Kasi abot yun ng strike 3. So, ang ginawa ko, para maging okay or makapag-reapply ulit ako. Kasi 3 months po 3 months yung hihintayin namin, yung papalipasin namin, bago kami makapag-apply ulit after ma-demonetize. And then, saka mag-decide si YouTube kung papayagan niya kami ulit na ma-monetize. And ang sabi niya dun sa email na hindi ako pwedeng gumawa ng ibang channel na same lang din ng content, na ako lang din naman yung nagmamay-ari. So, possible na hindi ako payagan makapag-reapply. And then, yung pwede ko daw gawin, i-delete daw yung mga videos na against sa policy nila. Or, ang ginawa ko, halos lahat ng videos na yung content ko is mga earning. Binura ko po yun. Tapos, yung mga tinira ko po is yung mga malalaki po yung watch hour, and then binago ko po yung mga thumbnail nun, binago ko po yung title, tinanggal ko po yung mga link. Mga ganun po yung ginawa kong pagbabago dito sa aking channel. And then, ngayon po, yung mga susunod kong gagawin, kasi July pa po ako pwede makapag-reapply, so meron pa akong 1 month para linisin talaga yung YouTube channel ko. Ang plan ko po, sa mga viewers ko po dyan na naghihintay, ang dami po nagre-reply doon sa mga ibang videos ko na bakit naman po ganun. So, ikaw pa lang po yung nakikilala namin na content creator na nagsasabi talaga ng totoo. Siguro talagang doon sa videos ko na ginagawa, totoo talaga, as in honest review talaga yung sinasabi ko doon na kikita ka nga dito, pero matagal yung earnings. So, don't expect too much na talagang pagkakakitaan mo siya ng malaking income, ganon. Siguro, dun lang talaga ako nagkaroon ng problema sa misleading thumbnail and then title. Kung ba't ako nagkaroon ng mga warning, mga ganon. And ngayon ang plan ko, ay pagpapatuloy ko pa rin naman yung ganong content, pero syempre, siguro sa isang araw, isang beses na lang ako mag-upload, and then ganito na lang siya. Hindi na siya screen recording, yung mga videos na gagawin ko. So, ipapaliwanag ko na lang sa inyo yung mga application na i-review ko ulit. Ganyan na lang siya. I-flash ko na lang siguro dito sa screen yung mga screenshot, yung mga picture-picture. And then, hindi na po ako maglalagay ng link. Meron din po kasi akong content creator na nakausap na hindi po naapektuhan yung channel niya, yung mga videos niya, hindi nagkaroon ng warning, walang na-violate kasi hindi daw po siya naglalagay ng link, and being honest lang din daw. So, hindi na po ako maglalagay ng mga link sa mga videos ko. Pwede nyo naman po siyang tingnan or i-check na lang dun sa pwede nyong ma-download. Mga ganun na lang po yung gagawin ko, and mag-iingat na po talaga ako, lesson learned na lang po talaga para mapanatili ko pa rin po itong channel ko na hindi po siya mawala sa akin. So sana po na sagot ko po yung mga katanungan nyo. Yes po, ipagpapatuloy ko pa rin po pag monetize po ako, ayan, tuloy-tuloy pa rin po. And yun nga po yung gagawin ko, sana supportahan nyo pa rin po ako. Mag-upload pa rin po ako ng mga video review about this mga earning application na nagde-trending. Pero talagang kailangan na pong sa mga thumbnail na gagawin ko or sa mga title na gagawin ko, wala na dong isisingit na exage na 15K per day yung kikitain. Mga ganun po. So, ayun guys, dito ko na tatapusin yung explanation ko kung ano yung nangyari sa channel ko, and hoping talaga na supportahan nyo pa rin po ako. So, ayun, dito ko na tinatapos to, and thank you for watching. So, siguro na-miss nyo yung pagsabi ko ng thank you for watching. Ayan po, madami pa po akong babaguhin dito sa channel ko. Para malinis po talaga siya, and then maging okay. Hoping po na sana ay ma-reapply po ulit yung ating channel para makapag-share po ulit tayo ng tuloy-tuloy about sa mga honest review sa mga earning app. So, ayun. Bye!